Water interruptions at low pressure. Tatagal buong panahon ng tagulan o tag-init ayon sa Manila Water. Ngunit National Water Resources Board tiniyak na sapat ang tubig sa Angat Dam ngayong summer. Ilang lugar sa Metro Manila at kalapit lalawigan makakaranas ng power interruption ngayong linggo. Department of Health target na makontrol ang measles outbreak sa bansa sa buwan ng Abril o Mayo. Pagiging tapat sa serbisyo, muling pinaalala ng NAPOLCOM sa mga dumalo sa PNPA Alumni Homecoming ngayong taon. Gunman sa pagpatay sa negosyanteng si Dominic Cetin sa Subic. Nahuli na ng CIDG. Nakababatang kapatid ng biktima itinurong mastermind sa krimen. AFP Cavaliers target ang ikatlong kampyonato matapos biguin ang Senate Defenders sa Game 1 ng Best of 3 Series. Senate Defenders tatangkain ang kauna-unahang back-to-back championship sa UNTV Cup. Magandang tanghali, inabusuhan ng Manila Water ang kanilang mga customer na asahan pa sa mga susunod na araw ang mas madalas na water interruption dahil sa limitadong supply ng tubig bunsod ng epekto ng El Nino. Narito ang report ni Joan Nano. Balik na ang supply ng tubig sa libu-libong mga customer ng Manila Water kahapon. Ito'y matapos ang halos 2 araw na bigla ang water interruption. Maraming mga residente ang naperwisyo dahil hindi nila napaghandaan ang pagkawala ng tubig. Nagulat na lang ako nung 7 na biglang nawalan. Nataranta kasi nagluluto ako nun Wala akong kaipon-ipon. Ako po, magkatatlong araw na nga sir Ngayon lang ako maglalaba Hirap kami sa tubig. Di baling wala ng kuryente, wag lang tubig. Ang hirap po. Nagigib kami madaling araw. Hanggang alas 2. Puyat, paspagod. Sa takot na muling mawala ng tubig, kanya-kanyang ipon na ang ating mga kababayan upang may magamit sa mga susunod na araw. Nauna nang inianunsyo ng Manila Water na mawawala ng tubig ang kanilang mga customers sa ilang bahagi ng Rizal, Marikina at Pasig City. Subalit marami anila sa mga hindi naman apektadong lugar ang nag-ipon ng maraming tubig, kaya't nagkulang ang nakaimbak nilang supply. Ito ang dahilan kaya't biglang nawala ng tubig sa iba pang mga lugar na hindi naman talaga sakop ng water interruption. Apparently, when we announced that, there was a spike in the consumption of water because everyone started storing water. And this resulted in our existing reservoirs to remain unfilled because of the high demand. Paliwanag ng Manila Water, asahan pa sa mga susunod na araw ang mas madalas na water interruption o mahinang pressure ng tubig. Ito'y dahil sa patuloy na pagbaba ng level ng tubig sa Lamesa Dam, bunsod ng El Nino. Ang Lamesa Dam ang isa sa mga pangunahing pinagkukunan ng supply ng Manila Water. Sa kuhang ito ng UNTV drone, makikita na malapit nang umabot sa critical level ang tubig at halos matuyo na rin ang palibot ng dam. Ayon sa Manila Water, posibleng tumagal pa hanggang sa Hunyo ang sitwasyon kaya't pakiusap nila sa mga customer magtipid at maging matalino sa pagkonsumo ng tubig, lalo na kapag opisyal nang pumasok ang panahon ng tag-init. Para sa karagdagang detalye sa mga lugar na apektado ng water service interruptions, bisitahin lamang ang website at social media accounts ng Manila Water. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Quezon City. Tatagal sa buong panahon ang tag-init ang rotational water interruption at low pressure sa mga customer na sineserbisyuhan ng Manila Water. Ayon kay Manila Water spokesperson Jeric Sevilla, bunsod ito sa patuloy na pagbaba ng water level sa Lamesa Dam. Ang kasalukuyan demand po natin umaabot po ng 1,740 million liters per day. Pero ang supply po natin ay nasa 1,600 lang. So may kakulangan na po tayo. Tapos nadagdagan pa dahil nga po nasa critical level na yung lamesa. Tiniyak naman ni Sevilla na regular silang magrarasyon ng tubig sa affected areas lalo na sa Pasig at Mandaluyong City kung saan hirap makaakyat ang pressure ng tubig. Meron po tayo sa kasalukuyan na 27 na mga water tankers at may karagdagan pa mula sa mga local government ng Pasig at ng Mandaluyong na tumutulong po na maghatid ng tubig.
Binigyan diin ni Sevilla na hirap talaga sila sa ngayon sa supply ng tubig dahil bukod sa pagpapataas ng demand, bunsod ng pagdami ng tao at pagtatayo ng mga gusali ay sinabayan pa ito ng El Nino. Nanawagan ng National Water Resources Board sa publiko na magtipid ng tubig kahit na may sapat pang supply ang Angat Dam. Mula sa Quezon City, nasa telepono si Ray Pelayo para sa detalye ng balita. Go ahead, Ray. Lord, tiniyak ng National Water Resources Board o NWRB na sapat pa rin ang imbak na tubig ng Angat Dam para sa pangangailangan ng Metro Manila at mga karatig lugar. Kanina alas 6 ng umaga ay nasa 200.59 meters ang level ng Angat Dam. Pero ang lamesa dam ay nasa 69.93 meters lamang. Ayon kay NWRB Executive Director Sevilla David Jr., mula sa 46 cubic meters per second ay itinaas na nila sa 48 CMS ang pinakakawalang tubig mula sa Angat Dam. Ayon kay David, ang napagkasundo ang hatian ng mga concessionaire ng tubig mula sa Angat Dam ay 40% sa Manila Water at 60% naman para sa Maynilad. Pero tumaas na niya ang demand dahil sa pagdami ng gumagamit ng tubig at dagdag na consumer. Nakahanda naman ang NWRB na magdagdag pa ng pagpapakawala ng tubig kung hihilingin ng mga water concessionaire. Subalit ayon kay David, posibleng sa mga susunod na buwan ay mabawasan na rin nila ang supply ng tubig para umabot ito sa pagsapit ng tag-ulan. Nanawagan ng opisyal na mag-recycle o magtipid ng tubig ang publiko. Samantala ayon naman sa Pag-asa, posibleng ma-delay ang pagpasok ng tag-ulan dahil nga sa pag-iral nitong El Nino phenomenon. Flor? Maraming salamat sa iyo, Ray Pelayo, naggulat mula sa Quezon City. Nag-anunsyo rin ang Meralco na mawawala ng supply ng kuryente sa ilang lugar sa Metro Manila at kalapit lalawigan ngayong linggo. Bunsod nila ito ng scheduled maintenance work sa ilan nilang pasilidad. Ngayong araw, apektado ng power interruption ng ilang bahagi ng barangay Tukong, Mangga sa San Jose del Monte, Bulacan. Bukas naman, March 12, mawawala ng supply ng kuryente ang ilang bahagi ng probinsya ng Rizal at ilang lugar sa Novaliches, Quezon City. Para sa iba pang detalye tungkol sa power interruption, bisitahin lamang ang social media sites ng Meralco. Nagbabala si Agriculture Secretary Manny Piñol sa mga may-ari ng cocoa oil mill at traders na hindi isasama sa pagbubukas ng Eastern Europe market kapag hindi itinaas ang bili nila ng kopra sa mga magsasaka. Narito ang ulat ni Bernard Dadis. Nakahanap ng pag-asa si Agriculture Secretary Manny Piñol para tulungan ng mga magsasakang apektado ng bumabagsak na industriya ng kopra sa Pilipinas. Isang Monaco-based Russian businessman umano na nagngangalang Igor Maliskov kung saan may mga kaibigan at kasosyo na nagmamay-ari ng 15,000 supermarkets sa Eastern Europe kasama na sa Russian Federation ang tutulong para sa bagong market na maaaring pagdalhan ng ating cocoa oil. Ayon kay Piñol, tinitiyak niya na mga tumutulong lamang sa mga magsasaka ng niyog ang kanyang isasali sa Eastern Europe marketing deal. Kaugnay ito sa pakiusap niya sa mga cocoa oil mill owners at traders noong nakaraang taon na ang buying price ng kopra ay ang napagkasunduan nila na 25 pesos per kilo. Samantala umani naman ang suporta ang pahayag na ito ni Piñol kasabay ng pagre-report kung magkanong bentahan sa kanilang lugar ng kopra. Ayon kay Jerome sa Kalinan, Davao, nasa 12 pesos ang per kilo ng kopra. Sabi naman ni Ra sa Panabo City ay nasa 17 pesos ang kada kilo. 15 pesos per kilo naman sa Kulambugan ayon kay Bebisa. Habang 14 pesos and 80 centavos naman daw sa Bicol Region, sabi ni Roselyn. Ayon kay Piñol, aatasan niya ang marketing group ng Department of Agriculture na mag-monitor sa buying price ng kopra. Umaasa ito na tataas ang bentahan ng kopra sa pagtaas ng pangangailangan ng cocoa oil ng Eastern Europe. Una nang sinabi ng kalihim na bumabagsak ang presyo ng kopra nang bumaba ang demand nito dahil sa pagdami ng supply ng palm oil sa bansa sa nakalipas na 3 taon. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue, Philippines. Hindi sang-ayon si Pangulong Rodrigo Duterte na gawing legal ang paggamit ng marijuana sa larangan ng medisina. Narito ang report ni Rosalie Coz.
Hindi makakaasang gawing legal ang paggamit ng marijuana sa panggagamot sa ilalim ng kanyang termino. Ito ang iginiit ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang pinakahuling talumpati sa PDP Laban Campaign Rally sa Negros Occidental noong Biyernes. Ang marijuana sa kasalukuyan ay itinuturing na iligal na droga sa bansa. Subalit sa ibang bansa gaya ng Thailand, legal na ang medical marijuana. I am ignorant of that kind of research. I must admit, and I do not read it, and I do not intend to legalize it. Ayaw. Gawin mo lang excuse yan eh. Tatanim ka ng iyo. Sayo mo, medicinal man kaya ito. They'll give you the excuse to harvest for, sabihin, medicinal. Lahat na lang mag-medicinal. That would be an excuse. Yan pumayag. Not in my time. Not in my time. Maybe some other president, maybe. Samantala, nagbitiw ng panibagong babala si Pangulong Duterte laban sa Cebu-based businessman at umano'y drug lord na si Peter Lim. May nakabinbing arrest warrant laban kay Lim at patuloy pa rin itong pinaghahanap ng mga otoridad sa kasong conspiracy to commit illegal drug trading. Si Lim umano ang source ng shabu na ibinebenta ng grupo ni Espinosa noong 2013 hanggang 2014. Pero kung gusto mo pang mabuhay, ang masakit dyan, kaya pumunta dito, ang masakit dyan, sila mismo maganda ang buhay. Itong Peter Lim na ito, may bahay sa Canada, may bahay sa Bahamas, may bahay sa Hong Kong. Peter Lim, pag nakita kita, baski saan, papatayin kita. And I will go to jail. Rosa Licoz, UNTV, News and Rescue, Philippines. Target na makontrol ng Department of Health ang measles sa outbreak sa bansa sa buwan ng Abril o Mayo. Iniulat din ng Department of Health na tanging ang probinsya na lamang ng Batanes ang wala pang naitatalang kaso ng measles. Ayon mula sa Quezon City, may report si Aiko Miguel live. Aiko. Yes, Flor, magandang tanghali. Plano nga ng Department of Health na makontrol na ang measles outbreak sa bansa sa darating na buwan ng Abril at Mayo. Ibig sabihin nito, kailangan nilang mapigilan ang pagtaas ng bilang ng mga nagkakatigdas sa Pilipinas. Batay sa ulat ng Department of Health Flor, simula January 1 hanggang March 2, 2019, nakapagtala na ang DOH ng 16,346 measles cases sa bansa at mahigit 200 death cases. Mahigit 2,000 kaso ang itinaas nito kumpara sa 3,374 measles cases noong taong 2017. Upang maipatupad ito ng Department of Health o yung measles control sa bansa, paiigtingin ng DOH ang kanilang door-to-door supplemental immunization. Personal na bibisitahin ng mga kawani ng DOH ang mga bahay ng mga batang hindi pa nakakatanggap ng bakuna kontra tigdas. Kasama sa target na bakunahan ng DOH ang mga mag-aaral na hindi pa nababakunahan kontra tigdas. Gusto natin by April, mabakunahan na yung 3 million children. Tapos mag-start na rin tayo sa dagdag pa yung mga school children, kinder to grade 4. Pag hindi kompleto yung bakuna, basta may consent ng magulang, babakunahan siya sa school. Samantala, Flor, sa ulat ng DOH, ang Batanes na lang sa Pilipinas ang tanging probinsya na measles-free. Kaya naman pinapalalahanan ng DOH ang mga turistang dadayo sa Batanes na tiyaking protektado kontra tigdas upang hindi naman maipasa ang sakit sa mga taga-Batanes. Nais ng DOH na mapanatiling measles-free ang Batanes. Flor, muling paalala ng DOH sa publiko sa lahat ng mga hindi pa nababakunahan kontra tigdas na magpabakuna na, lalo na ang mga batang wala pang proteksyon kontra tigdas. Ito ay upang maiwasan na rin ang paglobo ng measles cases sa Pilipinas at mapigilan na itong tinatawag nating measles outbreak. Yan muna ang latest live. Balik sa iyo, Flor. Maraming salamat sa iyo, Aiko Miguel. Nagulat mula sa Quezon City.
Mamayang gabi na, idaraos ang Game 2 ng Best of 3 series ng UNTV Cup Season 7 Finals sa Smart Araneta Coliseum. Narito ang report ni Bernard Dadis. Kapwa hindi nag-aksaya ng panahon ng AFP Cavaliers at Senate Defenders matapos ang kanilang matinding sagupaan ng Game 1 para sa Best of 3 series ng UNTV Cup Season 7 Finals. Matapos makaungos ng isang panalo mula sa coming from behind victory, ang two-time champion AFP Cavaliers, itotodo na daw nila ang kanilang buong pwersa upang hindi na makahirit pa ng rubber match ang defending champion. Definitely, meron kami mga bagong game plan for the Game 2. Adjustment sa mga players nila, yung mga tendencies ng players. And of course, may surprise game plan kami for them. Kasi sabi ko nga sa players, kailangan ibigay na lahat for Game 2. Huwag na namin isipin yung Game 3. Pipilitin namin lahat para makuha yung Game 2. Habang ang Senate team naman ay hindi naman bumababa ang energy level at excitement na maidepensa nila ang kanilang titulo at makapagtatala ng kasaysayan sa Liga ng Public Servants. Inspired and excited kasi not every team naka-experience ng ganito, no? Na nakabalik doon sa finals, tapos yung opportunity to have a back-to-back championship, wala pang nakagawa. So, yun yung nagiging motivation and inspiration ng bawat isa sa amin dito sa napakagandang adhikain ng UNTV Cup. Whatever happens, we just have to give our best para at the end of the day, no regrets. Ayon sa defenders, mahalaga ang natutunan nila sa nakapanghihinayang nilang pagkatalo noong Game 1 at pipiliting hindi na ito maulit. Feeling ko 38 minutes lang kami naglaro eh. For the last 2 minutes, parang that's the time na doon kami bumitaw eh. So ang learning lesson doon, until the buzzer sounds, hindi dapat kailangan hihinto eh. Pagtutuos ang defending champion Senate Defenders at two-time champion AFP Cavaliers mamayang alas 7 ng gabi sa Smart Araneta Coliseum. 4 na milyong piso ang makakamit ng tatanghaling kampyon at 2 milyong piso naman sa runner-up team. Sa kabuuan, naabot sa 10 milyong piso ang nakalaang pa-premyo tax-free para sa kanilang chosen beneficiary. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue, Philippines. Susunod, magiging tapat sa serbisyo, muling ipinaalala ng NAPOLCOM sa mga dumalo sa PNPA Alumni Homecoming ngayong taon. Gunman sa pagpatay sa negosyanteng si Dominic Sitin sa Subic, nahuli na ng CIDG. Singer na si R. Kelly pinalaya na matapos na bayaran ang hinihinging child support. Umaasa si Supreme Court Chief Justice Lucas Bersamin na susunod sa kanyang mga yapak bilang susunod na punong maestrado ng Korte Suprema si Justice Marvic Leonen. Narito ang ulat ni May Bermudez. Upang gunitain ang ika-100 araw bilang pinuno ng kataas-taasang hukuman, nagdaos ng tradisyonal na testimonial dinner ang Integrated Bar of the Philippines para kay Chief Justice Lucas Bersamin. Sa hanay ng kanyang mga kasamahan, pinili ng Chief Justice na magbigay ng testimonial para sa kanya ang lone dissenter na si Justice Marvic Leonen, na anyay karaniwang nagbibigay ng salungat na desisyon at hindi pumapanig sa mayorya ng Korte Suprema. Tulad ng pagpapatalsik sa pamamagitan ng co-warranto petition ni Chief Justice Maria Lourdes Sereno, pagpapalibing sa libingan ng mga bayani ni dating Pangulong Ferdinand Marcos at pagpapalawig ng martial law sa Mindanao. Sa kabila nito, sa kanyang talumpati, ginunita ni Leonen ang ilan sa mga desisyon ni Bersamin na aniyay makasaysayan dahil sa pinag-isa nito ang tinig ng mga mahistrado ng korte. In Araulio versus Aquino, he led the court's unanimous decision that declared the disbursement acceleration program unconstitutional, accommodating all the views of all the present incumbents of the court. Ayon kay IBP President Abdiel Fajardo, sa pagkakatalaga kay CJ Bersamin na ibalik ang prinsipyo ng seniority sa pagpili ng punong mahistrado. Matatandaang sa panahon ni dating Pangulong Noynoy Aquino, hindi nasunod ang seniority rule nang italaga nito si Maria Lourdes Sereno bilang Chief Justice. The appointment of Chief Justice Luke Bersamin
grizzled veteran with more than 3 decades in the judiciary, is a strong testament to the fact that recognizing tradition and hierarchy will bring us to renewed optimism in the legal profession. Ayon kay Bersamin, walang ibang pumasok sa kanyang isipan nang papiliin ang kasamahan na magbibigay ng mensahe sa ika-100 araw niya sa SC. Umaasa rin umano siya na susunod sa kanyang yapak si Leonen bilang punong mahistrado mula sa Cordillera. I had no other in mind when I was requested by the IBP to choose a colleague who would say so many bad and good things for me. Thank you anyway, Marvick. I hope that you will follow in my footsteps and become a second Chief Justice from the Cordillera. Si Leonen ang ika-6 na pinaka-senior na mahistrado ng SC at tutuntong sa mandatory age of retirement sa taong 2032. May Bermudez, UNTV News and Rescue, Manila. Muling pinaalala ng National Police Commission sa mga dumalo sa PNPA Alumni Homecoming ang pagiging tapat sa serbisyo sa gitna ng pagkakasangkot ng ilang pulis sa katiwalian. Narito ang report ni Benedict Samson. Muling nagsama-sama mga nagsipagtapos sa Philippine National Police Academy silang Cavite noong Sabado para sa kanilang Alumni Homecoming. Pangunahing paksa sa talumpati ni National Police Commission Vice Chairman Rogelio Casurao ang sinumpaang katapatan sa tungkulin ng mga pulis. Ito ay sa gitna na rin ng sunod-sunod na pagkakadakip sa ilang kawani ng PNP na nasasangkot sa iba't ibang katiwalian. Ayon kay Casurao, dapat mapanatili ng bawat pulis ang integridad ng mga pulis dahil sila ang inaasahan ng taong bayan. No other profession demands a higher ethical standard than that of law enforcement. Understandably, a tremendous degree of expectations are placed upon police officers, and rightly so, for they have the power and authority to deprive a citizen of liberty, property, and yes, even life. Dagdag pa ni Casurao na lubos na nakakaapekto sa buong institusyon ang mga maling gawain ng iilang tauhan. Ito aniya ang dahilan kaya hindi sila titigil sa isinasagawang internal cleansing hanggat hindi naaalis ang mga sumisira sa sistema. Police officers virtually live in a fishbowl with their norm of conduct both on and off duty, subject to public scrutiny like no other public servants. It has been manifest time and again, as mentioned earlier, that the acts of a few bad eggs in the PNP, magnified exponentially through quad media, are significant enough to cast aspersion on the entire organization. Samantala, kasabay ng naturang alumni homecoming, ay binigyang parangal ang ilang PNP officials at Bureau of Jail Management and Penology na nagpakita ng kagalingan sa kanilang serbisyo. Nanumpa rin ang newly adopted members ng PNPA kung saan kabilang sina NCRPO Regional Director, Police Director Guillermo Eliazar. Benedict Samson, UNTV News and Rescue, Cavite. Ayaw ng patulan ni Vice President Leni Robredo ang pahayag ni Davao City Mayor Sara Duterte hinggil sa pagpapakita niya ng fake courage. Narito report ni Ferdy Petalio. Huwag ilihis ang mga tamang issue na dapat na pagdebatihan. Ito ang sagot ni Vice President Leni Robredo sa banat sa kanya ni Davao City Mayor Sara Duterte na kailangan pa umano ng Vice Presidente ng ibang tao upang ipagtanggol ang kanyang sarili. Ayokong pumasok sa isang usapan na una, dala ng init ng ulo, pangalawa, may insultuhan, pangatlo, parang masama yung pananalita kasi wala naman tayong mapapala dyan. Ayon pa kay Vice President Leni, hindi sila ni Mayor Sara Duterte ang dapat pagtuunan ng pansin, kundi ang mga kandidato. Kahapon ay panauhin si Vice President Leni sa open rally ng 8 Diretso Senatorial Slate sa Charter Garden sa Central District ng Hong Kong. Sinuyo ng 5 kandidato ng oposisyon ang mga OFW dito sa kanilang 2 araw na pangangampanya. Agaw pansin naman ng ilang mga pro-Duterte supporters. Halos 90,000 OFWs ang nakarehistro dito para sa 2019 midterm elections.
Ang Hong Kong ang pangalawa sa United Arab Emirates na may pinakamataas na overseas voter turnout noong 2016 at itinuturing na baluarte ni Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi naman ito ikinababahala ni human rights advocate Shell Jokno at attorney Romulo Macalintal. Hindi naman ito presidential election eh. Magandang metro to kung ando talaga yung puso ng bayan ngayon na 2019. Marinig lang nila yung mga issues. Ako'y naniniwala na makukuha namin ang kanilang mga boto. I'm very, very confident on this. Para naman kay Vice President Leni Robredo, hindi pa huli ang lahat upang tumaas pa sa mga survey ang mga kandidato ng 8 Diretso at ang panunuyo nito sa mga OFWs dito. Sa akin, whatever it takes na tama, basta tamang paraan, gagawin namin. Then, bahala maghusga yung tao. Siguro, it would have been better if we did it earlier. Ito ang una at huling kampanya sa abroad ng 8 Diretso dahil lubha umano itong magastos para sa partido. Ferdy Petalio, UNTV News and Rescue, Hong Kong. An Ethiopian Airlines jet has crashed shortly after takeoff from Addis Ababa, killing all on board, the airline says. Michael Araya has this story. An Ethiopian Airlines Boeing 737 passenger jet to Nairobi crashed early on Sunday, March 10, with 149 passengers and 8 crew members aboard, the airline said. Flight ET302 crashed near to the town of Bishoftu, 62 kilometers southeast of the capital, Addis Ababa, the airline said, confirming the plane was a Boeing 737-800 MAX, registration number ET-AVJ. The flight left Bole Airport in Addis Ababa at 8:38 a.m. local time, before losing contact with the control tower just a few minutes later at 8:44 a.m. In a statement, Ethiopian Airlines said that the search and rescue operations are in progress and have no confirmed information about survivors or any possible casualties. State-owned Ethiopian is one of the biggest carriers on the continent by fleet size. It said previously that it expected to carry 10.6 million passengers last year. Its last major crash was in January 2010, when the flight from Beirut went down shortly after takeoff. So when we arrived, we looked at the board of arrivals. We found that the plane had touched down on time. That is what they were indicating on the board. So we were comfortable just waiting. We see people coming out. We were sure our relative was going to come out. After a few minutes, we saw some news on Facebook and Twitter just flying Ethiopia Airline crashes. And when we look at the time, it was the same time he was actually to leave Ethiopia. After I got information, somebody told me that it has come a breaking news that the Ethiopian Airlines has got an accident. The airline's highest fatalities prior to this came in November 1996, crashed during a hijacking on the flight from Addis Ababa to Nairobi. One of the aeroplane's engines stopped when the fuel ran out, and although the pilot attempted an emergency water landing, they hit a coral reef in the Indian Ocean, and 126 of the 175 people on board were killed. Michael Araya, UNTV News and Rescue, Africa. R. Kelly has been released from jail in Chicago after the $161,000 he owed in child support was paid. Fatima Tumang reports. R&B singer R. Kelly was released from Cook County Jail on Saturday, March 9, after paying more than $160,000 in lapsed child support. Kelly, 52, pleaded not guilty in February to charges that he sexually assaulted 3 teenage girls and a 4th woman. The charges were brought after 7 women, including his ex-wife, appeared on a Lifetime television documentary and accused him of emotional and sexual abuse. Thank you. Thanks for the order. Sit down. Thanks for the order, guys. I promise you we're going to straighten all of this stuff out. That's all I can say right now. I promise you. Anything your fans? Anything you'd like I love my fans. Thanks for sticking there with me. Thank you guys for the order.
He has denied similar abuse allegations for decades. He was tried on child pornography charges in 2008 and found not guilty. Kelly's attorney Steve Greenbelt told reporters his client was an innocent man and reminded him that Kelly was acquitted for past allegations. Tried, he was acquitted. We don't retry people in this country. We don't punish people who've been acquitted. We don't try people in the court of public opinion. So we're going to focus on the evidence. We're going to fight the case in the courtroom. The state has yet to give us one single piece of evidence. We haven't seen an interview. We haven't seen a police report. We haven't seen a videotape. When we get those things, we're going to fight this case like we fight any other case in the courtroom based on the evidence. The singer's next child support hearing is set for March 13th, and his next court date on the sex abuse charges is scheduled for March 22. Fatima Tumang, UNTV News and Rescue. Sinimulan ng kilalanin ang mga biktima na nasawi sa pagbagsak ng Ethiopian Airlines Flight 302. Ayon sa opisyal na pahayag ng Philippine Airlines, patay o pamunuan ng airline company, patay ang lahat ng sakay nito na 151. Kabilang na dito ang 32 Kenyan national, 18 Canadian, 18 pasahero mula sa China, Italy at United States. 7 naman ang mula sa Britain at France, 6 mula sa Egypt at 5 mula sa the Netherlands. Una nang nagpahayag ng pakikiramay sa aksidente ang Department of Foreign Affairs at ipinag-utos na tiyakin na walang Pilipinong nasawi sa nasabing pagbagsak ng eroplano. Naglaan na ang airline company ng accommodation at transportation para sa pamilya ng mga biktima upang kilalanin. Susunod, 116-year-old Japanese woman, pinakamatandang tao sa daigdig. Solusyon sa problema sa trapiko sa Butuan City dapat gawing prioridad ng mga kandidato ngayong halalan ayon sa mga commuters. Alamin, mobile app para sa kababaihang umiibig.